Hello guys, welcome sa aking new YouTube channel. Sa video na ito, pag-aralan natin kung saan ba talaga nagmula ang coronavirus at kung gaano na ba karami ang naapektuhan ito. Ayon sa ilan, ang coronavirus daw ay galing sa origin ng mga paniki. Ang iba naman, sinasabi na ang virus daw ay galing sa isang laboratory na gagawing bioweapon. Ano ba talaga ang totoo ukol dito? Sa district market daw ng Wuhan na matatagpuan sa China, nagsimula ang pag-spread ng virus. Isang doktor doon na espesyalista sa mata ang nakatuklas ng virus. Ayon dito, ang virus daw ay halintulad sa MERS at sa SARS. Pinupuntirya nito ang ating respiratory system. Ayon sa Medical News Today, MERS, coronaviruses are types of viruses that typically affect the respiratory tract of birds and mammals, including humans. Doctors associate them with the common cold, bronchitis, pneumonia, and severe acute respiratory syndrome (SARS), and they can also affect the guts. These viruses are typically responsible for common colds more than serious disease. However, coronaviruses are also behind more severe outbreak. Sa madaling salita, ang coronavirus ay pinupuntirya ang ating respiratory system. Pinapahina nito ang ating respiratory system sa loob ng 14 days incubation period. Ano ba ang 14 days incubation period? Ang 14 days incubation period, ito ang panahon kung saan nakakapag-replika at nadadamage ng virus ang iyong living cells. Kapag pumasok ang virus sa ating katawan, nangangailangan ito ng mga ilang araw hanggang 14 na araw upang matukoy ito. Madalas, walang sintomas na ipinapakita ang virus. At minsan, ang mga sintomas nito ay nahihilintulad sa kapag pumasok ang virus sa ating katawan, nangangailangan ito ng mga ilang araw hanggang 14 na araw upang matukoy ito. Kadalasan, wala pang nakikitang sintomas ang virus. At kung minsan, ang mga sintomas ito ay mahihintulad mo sa common colds o trangkaso. Sipon, sakit ng ulo, LBM o pagtatae. At kung minsan, nauuwi ito sa pneumonia o respiratory disease syndrome. Kung ikaw ay nakaranas ng mga sintomas nito, agad na magpakonsulta sa doktor at huwag na itong ipagsawalang bahala. Sa ngayon, wala pang gamot o vaccines sa virus na ito. Ngunit gumagawa ng paraan ang mga siyentipiko upang puksain ang mga virus nito. At ang mga bansa ay nagbibigay na rin ng mga countermeasures upang hindi lumaganap ang virus na ito. Paalala mula sa ideal knowledge, hanggat umiikot ang mundo, malalagpasan natin to. Be safe at lagi tayong magdoble ingat. Huwag nating kalimutan na magdasal sa Panginoong nating makapangyarihan. Ang pagkakaisa at pagtutulungan ang susi upang mas lagpasan natin ang mga pagsubok na ito. Thanks for watching guys. We heals as one.